O, punta na natin sa susunod nating topic. Ha? Ito. O, favorite ng karamihan. Good news naman tayo, ha? Good news naman tayo, ha? O. Kaya, kung akala nyo, tapos na yung baliktaran sa politika, nagkakamali kayo. Tuloy-tuloy lang yan. O, sunod tayo sa next topic natin. Magandang gabi po sa lahat. Ha? Dun sa mga mandirigma natin dyan, maraming salamat. Lagi kayo nandyan, no? At ako yung pinipili nyo. Huwag kayong mag-alala. Hanap tayo talaga ng magandang time na kung saan wala tayong kasabay. Siguro mga 3:00 ng madaling araw. Hindi, okay lang naman ako eh. No? Enjoy ako mag-discuss. No, syempre, i-share ko sa inyo kung ano yung mga na-research ko, tapos kung ano yung opinion ko. 'Di ba? Diyan lang enjoy na ako eh. Nag-i-enjoy na ako diyan. Kahit tayo lang. Swerte na, and I love it. 'Di ba? Pasasan ba't darating din yung time na pagka-regular na yung pag-livestream natin eh. 'Di ba? So, ayan. Punta na tayo. Magandang gabi. Punta na tayo dito sa ating susunod na tatalakayin. Marami pa tayong tatalakayin, pucha. Halimaw ako mag-discuss ngayon, pucha. Pangbaruba, pangdikdikan, may good news. Diba? Lahat. Pucha, may Senator Antonio Trillanes, may Bobitang Guanzon, may Bobits na Robin. Diba? Meron tayong usapan sa langis. Yan o, kamukha mo si Trilli. Pucha, alam nyo, wala daw epekto yun eh. Kay Senator Antonio Trillanes, yung tinatawag nyo siyang Trilliling. Wala daw eh. Bago kayo, isip kayo ng bago. Isip kayo ng bago ah. Mamaya siya. Sarap. Si Mama Merlinda. Oh, si Boss Romy. Ayan, sige. Punta na tayo dito sa ating susunod na topic. Sabi ni Senator Antonio Trillanes, I'm taking myself out of the political picture. Meaning, hindi yata siya tatakbo ng 2028. Di ba? In-announce naman niya yan. Kaya ako naman sinabing hindi yata kasi baka pilitin ko siya. So, alam ko what's at stake in 2028. All hands on deck ito. Eye on the ball lang tayo. Let's focus on the enemy of the state, the enemy of democracy. Pag nawala yon, then let's start rebuilding our country. Yun na. Alam nyo, diba? Tayo yung una nag-interview kay Senator Antonio Trillanes na nasa kabilang grupo. Diba? Kayong maaalala nyo yan. I think it was like 3-4 years ago. Hindi na nag-upgrade ng DD shit. Yes. Hallelujah! He has risen! Yeah! Boss Jax Demolay. Diba? So, alam nyo, nung na-interview natin siya, marami tayong revelations. And we do believe na marami sa mga DDS ang nabwisit at hindi na rin nakaahon sa pagkaasar nila kay Trillanes. Kasi Trillanes was demonized. Dinemonize talaga siya ng maigi ng Duterte administration, especially ng mga vloggers and even ng mga social media team. 'Di ba? Na-demonize, biruin mo, napakulong nga si Senator Laila de Lima. And after 6 years, lumaya. Walang basura lahat ng kaso. Ito. Pag-usapan natin to hindi tatakbo pero lalaban. Politics beyond election. Yan yung pinili kong title nitong topic natin. Ito, mga mandirigma, sanay tayo sa politika na lahat gustong tumakbo eh. 'Di ba? Lahat gustong may posisyon. Lahat gusto may kapangyarihan. That's the typical scenario dyan sa politika sa Pilipinas. Pero minsan may lalabas na statement na kakaiba. Pero I'm pertaining do sa statement ni Senator Antonio Trillanes. Very patriotic, di ba? Alam niya na mas matindi yung laban niya, baka mawala siya sa focus,
Baka 2027 lang mag-concentrate na siya sa kandidatura niya and he doesn't want that. Ayaw niya yon. Focus siya. Ano ba yung advocacy niya? Maipakulong si Sara at siguraduhin hindi na makakatakbo at hindi na makakabangon yung mga Duterte. And I'm with him. 'Di ba? Kaya ang ganda ng statement niya. Pero yung mga statement ng iba, hindi ako tatakbo. What I'm saying is that typical na yan, dati na rin sinasabi ng iba. Pero we can see the sincerity from Senator Antonio Trillanes. And besides, hindi pa sumasablay sa atin si Senator Antonio Trillanes. 'Di ba? Ano, bakit ko sinabing may mga nagsabi niya? The likes of Willie Revillame, hindi tatakbo. Mas okay akong nakakatulong nang wala sa politika. Konting fast forward, bam, tumakbo si Gago. Diba? Si Sara, sabi niya, hindi yan tatakbo. Sabi rin ni Digong, hindi tatakbo kasi hindi pambabae ang politika tsaka hindi yan Bam! Tumakbo. Si Sara, diba? Hindi ako tatakbo ng Vice President. Come 2026, bam! Tatakbo. Presidente. Hindi ako tatakbo ng Presidente. The prospect for the DILG position. Most probably, Pero ako excited ako kasi I can see the sincerity tsaka magaling talaga si Senator Antonio Trillanes. He is always doing his homework. And that's what I love about him. 'Di ba? Isang politiko na nagsabing hindi siya tatakbo sa 2028. What? Totoo ba 'yan? Posible kaya 'yan? Makikita natin later on kung talagang hindi siya tatakbo. Pero for now, I do believe him. Dahil mostly sa mga interview ko sa kanya, goods. 'Di ba? Pero gusto pa rin niyang tumulong sa laban ng bansa outside politics. 'Di ba? Yan yung sinabi ni Senator Antonio Trillanes. Ulitin ko, labas muna siya sa political picture, tutulong sa laban sa enemy of the state at enemy of democracy. At pagkatapos nun, saka tutulong mag-rebuild ng bansa. 'Di ba? Hindi yan normal na linya ng politiko. Oh yes, entry! Sabi ni Boss Jackson. Ano political pattern dito na makikita na natin? Position politics versus mission. 'Di ba? Sa politika, kadalasan merong bago pa lang magsimula, meron ng positioning. Kagaya ni Guanzon, kain suka to position herself. 'Di ba? Gagawa ng issue para tumakbo. Mag-ingay para makilala. Kumain ng suka. Para papag-usapan, tumai ka sa spa. Para mapag-usapan, para mag-ingay. Gagawa ng issue. Makikikampi para may pwesto. Makikikampi para absorb sa tickets nila. Lalaban para manalo. Pero iba yung style ng mission politics. Ibang style yung may mission. Hindi tumatakbo para sa pwesto, kundi kumikilos dahil may laban na gustong ipanalo. Magkaibang magkaiba, di ba? He is man of conviction, not a man who has conviction. Sabi ni Boss Jackson. Boss Allen Valencia. Cabinet power versus election power. Ay, may ganon na. Cabinet
Ay, sana. Hindi ko pa pwedeng sabihin eh. Hello, PBBM. Hello. So, kung totoo man ang balita na posibleng pumasok siya sa kabinete, mas interesting yon para sa akin. Of course, kasi alam niyo kung bakit? Yung laban ni Senator Antonio Trillanes, he needs resources. Kaya mahirap yung gagawin niya. If he is not in politics or he is not in an actual position, wala siyang funds. 'Di ba? Pero kung kunyari nasa kabinete siya and on a particular position which he can do his advocacy, winner. Hindi lang si Senator Antonio Trillanes ang winner. Winner tayong lahat. 'Di ba? Interesting talaga yon pag pumasok siya sa kabinete. Kasi may dalawang klase ng power sa gobyerno. Election power galing sa boto, cabinet power galing sa appointment at trabaho. Minsan mas malakas ang cabinet power kasi hawak mo ang implementation, hindi ang maggawa ng batas or ng batas. Ang senador gumagawa ng batas, 'di ba? Ang kabinete nagpapatupad. Executive. Yung isa, legislative. Mamerica Chola. Mas operational ang power ng executive. Ano yung tunay na labanan dito? Politics is not always elections. Ito ang yung hindi naiintindihan ng karamihan eh. Hindi umiikot ang politika sa election lang. May politika saan? May politika sa policy, sa security, sa economy, sa energy, foreign relations, sa defense, sa anti-corruption. May politika sa governance. Hindi porket hindi ka tatakbo, wala ka ng papel sa bansa. Yan yung gustong patunayan ni Senator Antonio Trillanes. Diba? Minsan ang tunay na trabaho ng gobyerno, hindi nakikita sa campaign stage. Nakikita sa trabaho sa loob ng gobyerno. The way you govern. More money in the legislative. Hindi ka sure dyan. So ibig sabihin mas malalaki na ng mga kabinete pagdating dun sa mga congressmen, pagdating sa senador, wala kang sila trabaho, wala kang hirap sila eh. Oh. Ito mga mandirigma, isipin nyo to. Kung lahat ng politiko ang goal lang ay tumakbo, sino magtatrabaho? Kung every 3 years may election, ang kampanyahan tumatagal ng 1.5 year. O yung 6 years in terms, yung isang term. Diba? Putya, yun na tupagin mo. Magpapogi, mangampanya, magpapogi ulit, mangampanya. No easier way to do it is to have a campaign system or yung PR team na kung saan kahit wala kang ginagawa, basta i-promote ka nila na masipag ka, baka may pag-asa ka pang manalo. Diba? Kung lahat yan ng mga politiko tatakbo, sino nga yung magtatrabaho? May kailangan din na technocrats, cabinet members, advisors, security officials, negotiators, policy makers. Hindi lahat ng leader nasa balota. May mga leader na dapat nasa likod ng gobyerno, nagpapatakbo ng sistema. Kaya mahalaga mga posisyon ng kabinete.
Politics is not about winning elections. Politics is about running a country. Yun yung dapat. 'Di ba? Pero ano nakagawian natin? Paano ka mananalo kung kakakampi ka rito? Ba't di ka pa lumipat dito? Para sigurado, next term, pasok ka na. Bakit mo pipirmahan yung batas na yan? Eh yung susunod na presidente, ayaw niyan. Dito ka sa amin. Ganyan, di ba? Kaya yung sinabi ko, politics is not about winning elections. Politics is about running a country. Yan dapat yung isuksok nyo sa kokote nyo. Kaya kay Senator Antonio Trillanes, he got my vote. Partida, hindi pa siya tatakbo niya. Mga mandirigma. Ha? Ang tunay na leader, hindi yung laging nasa balota. Ang tunay na leader, yung handa magtrabaho kahit wala yung pangalan mo sa balota. And Senator Antonio Trillanes is that man. Until proven wrong. Diba? Punta na tayo sa ating susunod na topic. Yan ha. Akala nyo, eleksyon lang ang laban sa politika, no? Mali kayo. Hindi pa. Mas malaki ang laban sa loob ng mismong gobyerno. At yan yung pag-uusapan natin susunod. Tara, punta tayo sa ating susunod na topic. Ayan. Ano ba? Buhay pa ba kayo dyan? Gising na ba lahat? Ano? Okay na. Okay na siguro. Tama na, no? Ilang oras na ba? Diyan na kaisang 2 oras na yata tayo. Correct, nadali mo. Oo naman. Siyempre dadalihin ko ng dadalihin. Yan. Boss Ronnie. Ano pa ba mga topic natin dito? Sige. Wait lang. Gusto ko yung kay Cheese Escudero. Punta na kaya tayo dun. Kay Cheese Escuders. Ilang topic pa ba? 2? Puntahan pa ba natin tong Legasiya? Wag na to. Ma'am Liberty Arcega, still awake? Sige. Still alive. Alright. I like it when everybody is alive. Of course. Sige, i-discuss na rin natin to. Total, andyan no? Eto kasi ito yung sagutan Hindi naman sagutan actually. Pero, nag-react kasi itong si Pulong. Alam niyo naman si Pulong, medyo mahina rin ang kokote niya. Duterte. DDS, utak lugan. DDS, tanga-tanga. DDS, utak lugan. Meron pang ano niyan. Ano ba sabi ni, puntahan natin to. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Pasensya na kung di na ako masyado nakapagbate. Medyo na-stress na yung aking atoms. Sabi dito, ni President Bongbong Marcos, that is a great worry for me. Undoing of his legacy. Pertaining to his legacy. It's continuity we aspire for. That continuity has to go on. Otherwise, we go back to doing business the old way. Sabi naman ni Representative Duterte. Sabi dito ni Duterte, your legacy is your corruption. Your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino. English? Hindi ako naniniwala. May nag-edit lang niyan. Bisaya yung pagkakasabi dyan, Brad. Hindi kami naniniwala na umi-English ka ng ganyan. Still annoyed.
si Boss Jax. Huwag ka na maanoy, Boss Jax. Ito na nga topic natin, pang matindihan na to eh. Biruin mo, si Pulong Duterte straight English. Oh no, no. Eh, puto, mas magaling pa si Robin mag-English dito eh. Tapos ngayon naka-straight English na ganyan. Your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino. Gumanon? Eh, hindi. Pero anyways, pagbigyan. Ano sabi ni Jose Claire Castro? Huwag ipahid ang kulangot kay Pangulong Marcos. Eh, hindi, walang ganon! Sabi, Boss Chris Rowe, shout out. Oh. Sabi rito mahina lang daw kukote mo, sabi ni Boss Allen. Ikaw daw ang mahina ang kotote. Sabi ni Jose Claire Castro, huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon na ginagawa mismo ni FPRRD. Back to you, sabi. Dinali ka, Sabi, back to you. Grabe talaga to si Jose Claire. Pagkabanat, bilang sabi, back to you. Hindi, ganun talaga si Jose Claire. Pagpasensya mo na, talaga malakas bumanot yun eh. Lalo na pag sa mga tanga na kagaya mo. Etong si Polo, Bobits Moya. Ikaw ang Bobits Moya ng politics. Sabi ni Atty. Kabutat, it's a fact. Pulong just knows that. Punta na tayo discuss natin to. Kasi alam ko may picture pa tong isa eh. Parang maganda yung topic natin next. Maganda yung last topic natin. Nandiyan pa ba kayo? Bardagunin natin, pati lahat. No? Pati si Ombudsman Boying. Hindi. Hanapan natin sila ng mga resulta ng investigasyon. Pero before that, dito na tayo sa ating next topic. Ano ba sabi dito? Legacy versus inggit politics. Yan yung title natin. Inggit. Hindi inggit. Hindi yun, iba yun Si Cho Moreno yun. Sa style, yung hindi inggit. Yung inggit, kay yun. Tapos na tayo sa topic na inggit Ibang inggit to. Yung inggit politics. Okay? Legacy versus inggit politics. Ito, ang classic na sagutan sa politika, mga mandirigma, isang side na nagsasalita tungkol sa legasiya, continuity, at direction ng bansa. Ano sagot? Yung kabilang side, corruption, weakness, failure. Doon pa lang isang salita na kung saan nag-i-emanates ng positivity. On the contrary, para lang masagot, para dungisan, negativity yung banat. Magkaiba yung usapan. Isa, future ang pinag-uusapan. Yung isa, current na paninira. Yun yung gusto. Yan, yung magkaibang level ng politika ng Marcos at ng Duterte. Dating gawi tayo. Legacy politics versus attack politics. Versus attack tactics. Legacy policy, iniisip ano maiiwan mo sa bansa. Attack techniques, iniisip kung paano sisirain yung kalaban. They were not even mentioned doon sa statement ni PBBM. Pero they choose to intrude at dungisan at ilihis. Kapag ang politiko nagsalita tungkol sa continuity, policy direction, long-term plans, legacy politics. Yan yun. Kapag ang sagot puro korupsyon, weakness, failure, mali ng iba, bintang, attack strategy. Very contrast. Hindi ibig sabihin walang corruption issue.
Pero makikita mo ang difference ng level ng usapan. Isa, policy level. Yung isa, personal attack. Kadiri. Diba? Narrative destruction strategy. Nabanggit ko na yan. Yan yung tinatawag kong narrative destruction. Sa politika may tinatawag na ganyan. Na kung saan yung naratibo mo, pangsira. Kapag malakas ang narrative ng kalaban mo, example, infrastructure, economy, foreign policy, energy, Boselby Ace, investment, continuity. Ang gagawin mo, hindi mo sasagutin yung policy. Sisiraan mo yung credibility ng tao. Kasi very strong yung narrative niya. Nagso-showcase siya ng infrastructure, ng economy, foreign policy, energy, investment, continuity. Paano mo babawaggin yun? The way to do it is destroy his credibility. Hindi mo sasagutin yung palisiya. Sirain mo yung kredibilidad. Kasi kapag nasira ang tao, automatic masisira yung legacy. And they know that. Ito ang style ng maraming opposition politics. Hindi policy versus policy. Person versus person. Ganyan yung gusto nilang labanan. Pero dapat dalhin natin sila dun sa totoong laban. Continuity versus reset politics. Yan yung tunay na laban sa 2028, hindi Marcos versus Duterte o versus kung sino man. Ang tunay na laban, continuity versus reset. Continuity. Itutuloy ang projects, direction, foreign policy, economy programs. Reset, babaguhin lahat, papalitan lahat, bagong direksyon ulit. Yun ang problema. Dahil bakit? Pag yung nanalo kaaway nung dating admin, they want to erase lahat ng mga nagawa. Nangyari na yan kay Apo Lakay. 'Di ba? Ang problema sa reset politics, every president nagre-reset. Walang natatapos na long-term projects. Si PBBM, marami siyang mga project na itinuloy na proyekto ng administrasyon. 112 projects ng build ni Duterte, I think 11 lang yung natapos. I cannot remember yung exact data pero less than 15 projects yung natapos. Itinuloy karamihan, basta ang sabi ni PBBM, Ma'am Christy Jam MG, kahit ang ginawa ng ating Pangulo, pinili yung mga dapat ituloy. Pag yung mga programa nakita niya medyo lugi tayo, nire-recalculate yung programang yun. Continuity. Ituloy ang projects, yung foreign policy, direction, economy programs. 'Di ba? Kaya importante ang continuity sa governance. Hindi lang basta good governance. For you to have good governance, you have to have consistency. Hindi pwedeng mamaya magaling ka, bukas hindi ka na magaling. Mamaya magaling ka na naman, bukas hindi ka, sa isang araw di ka na naman magaling. Alam nyo, yung nagtayo kami ng company here before, ng design agency, yun yung motibo, yung ano namin motibo, yung slogan namin. Hard work and skills is not enough. You need to have consistency. Consistency is the key. Ito, mga mandirigma, isipin nyo to. Ang bansa parang negosyo o parang construction project. Kung kada 6 years papalitan mo ang plano, papalitan mo ang engineer,
papalitan mo ang design, papalitan mo ang direksyon, hindi matatapos yung building. Ganon din ang bansa. Hindi ibig sabihin same president, ang ibig sabihin same direction ng development. Continuity o yung pagtuloy-tuloy, hindi ibig sabihin dynasty. Continuity means direction. Malaking difference yun. Kahit iba yung presidente, dapat may continuity. Isipin mo yung kapakanan ng bansa. Kung maganda tong proyekto na to, not because kaaway mo siya, you have to dissolve. Or, especially if too much invested dun sa particular project. Ayan ang bansa, alam nyo, hindi teleserye na pwedeng palitan ng story kada di ba? Fluctuations of convictions. Sabi ni Boss Jax. Hindi pwedeng palitan yung story niyan no? Kada season. Ang bansa parang building. Kailangan tuloy-tuloy ang plano para matapos. Hindi pa bago-bago. So, yan. Mga mandira, mandirigma natin dyan. Salamat at gising pa kayo. Malaking bagay yan. PBBM was educated abroad so he learned to be responsible. Yes. Ay, si Mama Tita Agnes. Oo, seryoso na ako. Hindi mo. Ito kasi hindi mo na ako pinapanood Seryoso na tayo ngayon. Kailangan natin mag-upgrade ng bardagulan. Di ba, Tita May Downs? Upgraded na tayo ngayon. Hindi na tayo basta bardagulang walang saysay. Yung pambardagol natin ngayon, puros mga datos. Pangsampal natin, resibo. Di ba? Punta na tayo sa ating susunod na topic. Siyempre, Hindi pa tapos yung sagutan ng mga politiko, mas marami pa tayong pasabog habang papalapit ang 2028, kaya huwag kayong aalis. Mga mandirigma, punta na tayo sa ating susunod na topic. Let's go! Ayaw lumipat. Kahit dapat voice command, pag sabi kong let's go, let's go. Yon. Magandang gabi po sa lahat. Down sa mga bagong dating dyan, magandang gabi. And hindi ko kayo masyadong mabate kasi medyo tayo. Boma labs ang ating atoms, no? Ang ating mata. So, anyways, kaya pa naman. Let's proceed dun sa ating Ito ang gusto ko. Ito yung gusto rin ni Boss Simply Talkies. Ito rin yung gusto ni Tita May Dongs. No? Pero dito, hindi lang tong ang hahagipin natin. Hindi lang si Cheese. Pati si Comelec Chair. How did you do that if you didn't follow the original design? Don't you need to change it? Alin, nang change? You don't need to change. Dapat, pagdating sa plano or execution, once nagkaroon na ng kick-off meeting and things to be considered, go na yun. Dapat tuloy-tuloy until, dapat na-foresee mo na yung mga possible na maging problema. And how will you be able to do that? Experience. So ito, punta na tayo dito sa ating susunod na topic. Sabi dito sa balita sa News 5, petition for review. Pucha, napasarap na tayo. 3 araw na yata ako nagla-live. No? O hindi naman. Kung nag-live tayo na 5:30. Ilang oras na. Hindi. 2 hours. Okay lang. Last topic na to. So magandang gabi po. Sabi dito sa News 5, petition for review sa Comelec ruling sa Escudero campaign donation, pinagbigyan ng SC. Yan po ang magandang balita. No? At sana magtuloy-tuloy at makulong ang dapat makulong. Makalaboso ang dapat makalaboso. Sabi dito, ito yung ating title, Comelec o Comebacker. Mga mandirigma, ito
Ito yung tipo ng balita na mapapaisip ka eh. Legal process ba ito o political protection? Pinoprotektahan mo ba? Are you protecting people that you're not supposed to be protecting? Oh, isang side, petition for review sa campaign donation issues. Yung isang side, impeachment complaint laban mismo sa COMELEC chair at commissioner. Patay! Dalawa kayo ha. Kalaboso kayong dalawa. Dapat kayong managot parehas. Eto, impeachment complaint versus COMELEC chair Garcia, 6 na commissioners ihahain. Putya, pag kayo na-discovering may kabalbalan sa pagpapaligtas nyo, ha? Tsaka bali-balita, sabi ni Secretary Gadon nabalitaan namin, may sigaw siya ron eh. Posible daw si Marcoleta, hindi nandaya. May nandaya para kay Marcoleta. Totoo ba yun? Di kami nagsabi niyan ha. Si Secretary Gadon ang habulin nyo. Oh. So ang tanong, may mali ba sa desisyon o may mali sa relasyon? Ang ganda ng tanong ng buhay. Ha? May mali ba sa desisyon o may mali sa relasyon? Ay, ang lande. Oh, political pattern, dating gawin. Di ba? Palusot clearance system. Ang tanong, sino nagpapalusot? Sino yung pinalusutan? Palusot clearance system. Ito yung tinatawag nating palusot clearance system. Kapag may issue, hindi agad accountability ang nangyayari. Ano nangyayari? Nangyayari muna clearance. Ay, cleared. Walang problema dito. Di ba ganon? Ay, cleared. Kasi nangyari yan nung ganito eh. Hindi pa naman election noon, okay lang yan. At saka, binigay hindi dun sa pera nung kumpanya eh. Binigay dahil magkaibigan sila, friendly friends sila. Anak ng tokwa oh. Tapos, pag nakalusot, tapos na. Di ba? Wrong choice nung Boss Tarantaro. Oh. Pag kinwestiyon, saka magkaka-imbestigasyon. Ano problema dito? Kung ang nagdi-decide ang siya ring posibleng ma-question o posibleng may problema, saan papasok yung tunay na accountability? Diba? Terminology, strategy, power, narrative, mutual protection politics. Parehas may pakinabang, kaya parehas nagpoproteksyonan. Ito yung mas malalim eh. Mutual protection. Diba? Yung perception ng tao, parang magkakampiyan na. Kaya nakalusot. Kaya walang kaso. At kapag pumasok ang perception na yan, kahit walang ebidensyang ng sabwatan, nasisira yung credibility ng buong institution. Yung institution ng COMELEC, ganun din yung institution ng Senado. Dahil sa maling relasyon. Ay! Alam nyo kasi sa governance, hindi lang dapat malinis eh. 'Di ba? Dapat mukha kang malinis. Hindi lang dapat talaga malinis, dapat mukhang malinis. Parang ganito yan eh. Hindi lang dapat naligo. Dapat mukha kang naliligo. 'Di ba, Boss Adictus? Malaking pinagkaiba nung pag tinawag kitang mukha kang hindi naliligo ah. Kaysa sa hindi ka naliligo. Ha? Kaya dapat sa governance dapat mukha kang malinis. Fatal attraction. Oh, ang tunay na laban, institutional trust crisis. 'Di ba? Ito yung pinakadelikado dito eh.
Hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa tiwala ng tao sa COMELEC na isang institusyon. Kapag ang COMELEC na siyang tagabantay ng eleksyon, mai-impeach, mako-question, mai-issuehan ng bias, ang nawawala hindi lang credibility ng tao. Credibility ng eleksyon mismo. Di ba? Putya, pagka napatunayan tas ma-impeach to, ano yung mga possibility pumasok sa isipan ng mga tao? Baka chinupa nito. Ay, nito. Sorry! Baka... Baka nagkabayaran Bakit nanalo si ganto? Bakit ganto si ganyan? Hala, dati bakit nag-top sa isa survey, sabi ganto, ganyan. Wait lang, bakit lumusot si Bam Aquino? Ay, naku. COMELEC. Diba? Yan yung dilemma. Diyan. Ulitin ko, kapag nawala ang tiwala sa eleksyon, delikado ang demokrasya. Pag nawala yung credibility ng tao, nawawala yung credibility ng mismong eleksyon. Mga mandirigma, real talk. Pagbigyan nyo na ako, hindi ako madalas magsabi ng real talk. Kasi real motherfucking talk. Hindi problema kung may petition. Hindi problema kung may kaso. Hindi problema kung may impeachment. Ang problema kapag pare-parehong may issue ang magkakabilang side. Pertaining to COMELEC na dapat mag-imbestiga at yung senador at yung mga congressman na merong anomalya pagdating sa eleksyon. Yan yung problema. Pag parehas may issue yung magkabilang side. Para malaki ang posibilidad na magkaroon ng mutual benefit, mutual protection. Kasi ibig sabihin, hindi malinaw kung sino ang tama. Ang malinaw lang, may problema sa sistema. At kapag ang sistema may problema, hindi sapat ang palitan ng tao. Kailangan ayusin yung proseso. Di ba? Yun yung magiging issue dyan. Yun yung magiging issue. Kailangan ayusin yung buong proseso. Dahil yung institusyon na ang may problema. Kaya, alam nyo, ayan mga mandirigma, sa gobyerno, hindi sapat na makalusot ka. Ang mahalaga, mapatunayan mong wala kang dapat ikalusot. Panahon na para magsara. Forget mo na ang nasiya. Puro fake news para sumigla. Nambubudol hanggang umaga. Di namin type ang tambayo style. Type namin ay mamgatunay. Matangkang ganay to. Let's all have a good time. Kita mo nagwala siya. Ang daming say may asasin pa. Sasapitin mo pagburusa. Ate puro na lang problema. Ang sheriff kanyang binugbog. Halos ito ay makatulog. Sobrang talakera. Utak niya yolga talaga. Ang biseng ibang kasi. Paninira kanyang forte. Puro trouble lang si Mare. Kapal mukha sobrebe. Kita mo nagwala siya. Ang daming say may asasin pa. Sasapitin mo pagdurusa. Ate puro na lang problema.
siya kay madriaga, preso na kinasuhan pa, kasi nga delikado siya, kaya sobrang natataranta. Di namin tayo pang tambaustay, type namin ay mamga tunay. Matanggangal na ito, let's all have a good time. Kita mo nagwala siya, ang daming say may asasin pa, sasapitun mo pagdurusa, ate puro na lang problema. Ang sheriff kanyang binugbog, halos ito ay makatulog. Sobrang talakira, utang mayar ulga talaga. Ang bising ibang kasi, paninira kanyang forte, purot labo lang si Mare, kapal mukha so grebe. Kita mo nagwala siya, ang daming say may asasin pa, sasapitin mo pagdurusa, ate puro na lang problema. Sing ibang klase, paninira kanyang forte, puro trouble lang si Mare, kapal mukha so grabe. Kita mo nagwala siya, ang daming say may asasin pa, sasapitin mo pagdurusa, at puro na lang problema. Takot siya kay madriaga, preso na kinasuhan pa, kasi nga delikado siya, kaya sobrang natataranta. Di namin tayo pang tambayustay, tak namin ay mga tunay. Matatandaan na ito, let's all have a good time. Kita mo nagwala siya, ang daming say may asasin pa, sasapitin mong pagdurusa, at puro na lang problema. Katulog, sobrang talakira, utak na